Guys, sa video ito, kung makita nyo dyan, sinadya ko na napakaliit ng speaker na kinabit natin sa amplifier. Sa tingin nyo, anong mangyayari pag binuksan natin yung amplifier tapos sinagad natin yung volume? Siyempre, may connection. It's either naka-audio input yan or naka-bluetooth. Di ba masusunog? Kasi napakalayo. Yung watts nito, 3 watts. Ito, yung RMS nito. Although hindi ko alam kung ilan talaga yung RMS nito. Sabihin na lang natin 30 watts. Pag sinagad mo yan, masusunog to. Di ba? Kaya naman, pag-uusapan natin yung tamang pag-match ng speaker sa ating amplifier. Hello everyone, this is Baboy Vlogs. Don't forget to subscribe. Ano naman kaya ang posibleng mangyari kapag yung amplifier natin, kinabitan natin ng napakataas ng watts ng speaker? Sabihin natin, ipalagay na lang natin ito sa woofer to tapos 1000 watts RMS. 30 watts RMS lang. Kunyari lang, kasi nga walang nakalagay na RMS nito. Sa tingin mo, anong quality ng sounds yung maipoproduce? Maganda ba? O kakapusin yung amplifier? Tutunog ba kaya? Di ba? Yung iba kasi guys, nagsasabi, nakapokus lang sila dun sa impedance. Basta pasok daw yung impedance sa amplifier, okay na yun, kahit ilang libong watts yung ikabit mo dyan na speaker sa amplifier. Doon lang sila nakapokus sa impedance. Kaya ako, hindi dun sa ngayon. Kaya nga may nakalagay dyan na impedance, di ba? Tsaka yung watts, kasi importante yan. Power range. Di ba? Eh kung sasabihin mo, yung amplifier mo, 1,000 watts. Kinabitan mo to, 50 watts yung power range niya, yung maximum, sinagad mo. Di ba masusunog yung speaker? Kaya napaka-importante talaga guys ng tamang pag-match ng speaker sa amplifier. Yung tamang pag-setup ng amplifier sa speaker or yung tamang pag-setup ng speaker sa ating amplifier. Di ba? Pag nalaman mo na yung impedance 4 to 8 ohms, di yung speaker dapat pasok doon 4 to 8 ohms. Dapat hindi bumaba para hindi agad masira yung amplifier mo. Tapos, napaka-importante din ng watts. Ang mangyayari guys, itong amplifier na to, pag kinabitan mo ng napakababang watts ng speaker, masusunog yan. Diba? Pag sinagad mo yung volume, kung ang kakabit mo naman dyan, napakataas ng watts ng speaker, hindi mo din ma-appreciate yung quality ng sounds niyan eh. Parang bumubulong na lang yan. Tapos yung amplifier mo, hindi tatagal. Diba? Parang nagbuhat yung napakabigat na ng bagay, diba? Mas okay kung lumampas lang konti, okay lang yun. Sabihin natin yung RMS ng amplifier mo ay 30 watts, kinabitan mo ng 40 watts, okay lang yun. Di mo masyadong ramdam yung ano doon, yung quality ng sounds. Kumbaga may dadrive pa naman ng amplifier yon. Kahit yung isa na suggest ng iba, mas malakas daw yung amplifier ng 50 to 25%. Or kahit 10% man lang, okay na yon. O kahit nga iparehas mo, okay yun. Safe nga yun, maganda yung quality ng sounds. Wag lang yung napakataas ng ng watts ng speaker. Halimbawa, 100 watts, 1,000 watts, di ba? So, yun yung pinaka-basic lang naman na dapat natin matutunan sa pag-match ng speaker sa amplifier. Importante ang impedance, importante din ang watts. Yung iba kasi nagtuturo, exaggerated na. Maaari kasing yung ginamit mong amplifier, kaya maganda yung quality ng sounds dun sa speaker na ikinabit mo kasi hindi talaga siya original na speaker na yung totoong watts, di ba? O sabihin natin yung amplifier mo 50 watts, ikinabitan mo ng 500 watts na speaker. Speaker pala na kinabit mo, generic lang. 50 watts din yung yung talagang totoong wattage, di ba? Kaya ganun, di ba guys? Basta ako, ang sinishare ko, yung natutunan ko tapos yung nababasa ko na galing doon sa mga talagang legit na yung kaalaman nila, hindi matututulan at based talaga sa experience nila. Mayroon talaga silang kaalaman. So yun lang guys yung video natin. Hopefully, may napulot na naman po kayo. Thank you guys sa inyong panonood.